Anyway, teka, ano tawag dito na, alam mo na ba yung nangyari today na, ay, no, yesterday? Yesterday pala. Yesterday, yung nasuspend si Kiko Barsaga. Yeah. So, nakita mo na, di ba, yung mga anti-Marcos bumoto para suspendihin ang pinaka-vocal na anti-Marcos sa Kongreso. So, that's it. Alam mo, isang nakakaloka doon, grabe ka solid ang House of Representatives. As in, we really need to do something sa House of Representatives. The problem is there. Ang problema nasa House of Representatives. Grabe yung ano sobrang united nila. Na it's not supposed to be united. The House of Representatives is a house divided. Hindi yan dapat nagkakaisa. Hindi yan dapat nagkakaisa, sa totoo lang. Hindi yan dapat nagkakaisa. Pero nakakatakot, the trend in the House of Representatives is, to really, this behavior is something that should be, should be inquired upon. Bakit ganyan ang voting pattern dyan? Because lahat may insertions. Exactly. Lahat may insertions. Binusog ni Marcos. Ngayon, if you go against Marcos, kaya nga feeling ko, itong si Katunying, nung nilabas niya yung ni Risa, yung kanyang immaculate insertion. Di ba, bakit out of the blue? Itong si Katunying, niya inatake si Risa Ontiveros. Hindi man inaatake ni Risa Ontiveros si BBM. Why out of the blue? Why out of the blue? Feeling ko, yun yung, magsisisigaw ka dyan ng wag kang di ba kasi si Risa ang parang head ngayon ng kakamping eh. So parang inweldyuhan na ng BBM admin si Risa na do not dare. Do not dare. Ano yun parang warning shot, di ba? Parang warning shot. Di ba after nung ni Katunying, parang wala na. Wala. So parang nagkaroon na ng hindi naman, okay na, hindi kami sisigaw ng Marcos resign. Bubunutin ko yung tinggil mo, ganyan. Di ba? Hindi. Okay, wait, ayan. So yun, ang klaro, di ba? Sobrang klaro nung explanation ni Attorney Vista. Ayan, follow nyo siya. Ay, nagdagulan kasi si Attorney Vista at si Attorney Heidi Mendoza. Ay, si Attorney Vista at si Attorney who? Attorney Vista. Ano sabi ni Heidi? Hindi, nagsagutan siya sa wall ni Attorney Vista. So ngayon, si Attorney Vista, di talaga siya tinantanan. Talagang hinimay talaga ni Attorney Vista lahat ng mga lahat ng mga sinasabi niya, lahat. As in talagang very, very clear. Ayun, very, very clear yung mga kinembot. Kaya, ayun, so nakakaaliw lang. Ay, wala nang masabi ngayon to si Heidi Mendoza. Ito naman kasi si Manang Heidi, aling Heidi. Tama na. Itigil nga Manang Heidi. Manang Heidi? Para ka naman si Aling Sheila. Or si Aling Isabelita. Sino yung yung frat? Namatay pala sa frat war yung anak niya. Putang ina ninyo lang. Ano makatrip niyo sa buhay? Alam mo, I really feel, I will say this with all honesty. With all honesty. You know what? Nakakampink brand is supposed to be a promising brand. Okay, it's supposed to be a promising brand. Let's separate the nakakamping people to the brand itself. Okay, to the brand itself. Okay, so it's supposed to be a promising brand, fresh politics, fresh this, etc. The problem with them is the branding is not the brand of the people of the brand. Do you get what I mean? Parang ganito. So, you present your branding, let's say, alam mo yung parang 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 manliligaw. So, yung manliligaw, ipapresent niya yung sarili niya na ganito siya, gentleman, ganito, etc. Nung nililigawan ka niya, nagoyo ka niya. Tapos, nung naging kayo na, bakit ako binubugbit ng putang to? Ang ayos ang tinutino nito nung... Oo. Yung, it wasn't as good as advertised. Yeah, so there is some manipulation in the advertising. Do you get what I mean?
Okay? So now Digong is this is like the 2016 problem. Okay? This is the 2016 problem. Na hindi na natuto itong, well, the Dilaws are really behind nakakamping politics, so it goes without saying. They remember the 2016 elections. Okay? To be frank, if you're going to look at the performance of Pinoy wasn't that bad. Okay? The Pinoy administration wasn't that bad. Okay? Especially looking at what's happening now. No? Yeah. It wasn't that bad. In all sense of the word, maybe Mar Rojas would have a shot, but I'm pretty sure it would be Binay who will win, who would have won 2016 elections. Yeah. But the thing is ganito. So you have this Daang Matuwid branding. Kakamping is just Daang Matuwid branding. Okay? So they have this branding of Daang Matuwid in 2016. They presenting themselves as the Daang Matuwid, and then they present themselves as Disente. Remember the Disente branding in 2016 na na-imbier na talaga lahat ng tao? Putakina ka, bakit Disente? Hindi naman Disente. Ganyan. Tapos, and then came Digong. Nagmumura. Really, like, on the surface, on the surface. Wag tayong magplastikan. Halimbawa, meron kang dalawang manliligaw, Joey. May dalawa kang manliligaw, Joey, Yung isa si Mar Rojas, dinadala ka ng bulaklak, maayos sumagot sa magulang, ganyan. Alam mo yung mabango, hindi nagmumura, ganyan. And then merong isang nanliligaw sa'yo na si Digong na ang bastos ng bibig, ganito. I'm pretty sure you might fall for the Mar Rojas manliligaw. It's easy. Yeah. Kumbaga parang hindi ganun kahirap. Hindi ganun kahirap, hindi ba? But the thing is, the Filipino people saw through it. And I'm pretty sure, kung hindi mo pa sinasagot yung manliligaw mo na Mar Rojas, and nagpa-virgin ka, Oo. Nagpa-continue ka ng panliligaw sa dalawang ito. Nagpa-continue ka ng panliligaw sa dalawang ito. I'm pretty sure you might see through na, putang ina itong Mar Rojas kung manliligaw. The brand is not branding. Dito na ako sa brand Y. Alam mo yun? Nakasama mo sa inuman yung isa. Diba? Hindi mo, di ba, dalawa yung manliligaw mo, yung isa, nagpaligaw ka, binigyan ka ng flowers, tapos nagbigay ka rin ng pagkakataon dun sa isa, niyaya ka ng inuman, or niyaya kang kumain ng fish mo sa kanto. Nag-usap kayo. Ay, di ba? Inabot kayo hanggang alas 5 ng umaga sa pagchichikahan. Yeah, tapos nalaman mo pa na, beneath the trash talk is a golden heart. Oo. And tapos, yung mga tipong random moments na nakita mo yung real character ng tao. Halimbawa, naloka ka na biglang, may mga ganyang moments di ba, na meron kang manliligaw, ang bango, kaya mo i-introduce sa nanay, tapos nagda-drive siya, and then, merong namamalimos sa kotse, tapos bigla na lang siyang, ako ka magbibigay dyan kasi ganito. Parang, ano yung mga ganung moment? Yung random event, tapos biglang, putang ina, nakita mo yung character ng tao. O yung tipong, nasa traffic, tapos, nasa parking kayo, tapos paalis siya ng parking, tapos merong gumanong sasakyan, tapos biglang nag-road rage. Ako may ganun ako may ganun ako eksena, girl, talagang bonggang manliligaw, mayaman, ganyan. Galing sa na yung mga kaibigan ko talagang kinikilig sa akin kasi nga mayaman, pedigree talaga kasi member na kita sa mga aristocratic family sa UK, ganyan. Bakla. Ang ganda-ganda ko na, feeling ko ang ganda-ganda ko na. Girl, so galing kami, nag-dinner kami sa Mayfair sa London, sa isang restaurant. I forgot the name of the restaurant we went to. So, nandun ako sa kanyang sasakyan. Girl. Traffic. So, parang may babaeng driver na medyo na lang yung pag-drive. Girl, binukas niya yung road rage. Binukas niya yung salamin niya. Alam mo, ginanyan niya yung babae. Woman. Tapos hindi ko siya kanita. Dined ko na talaga siya. Tapos sabi ng mga friend ko, bakit pag dined mo na? Ganyan. Si Robert. Tapos kinuwento ko. Sabi ko, that was the moment na I saw through the veneer of being well-dressed,
of being part of an aristocratic family, being rich, being, on paper, you will check him eh. I'm pretty sure tapos sinabi ko pa na, kasi nakasama ko na siya sa loob ng and I felt na, his life is really sad, and I don't want to be part of that kind of very sad life. Alam mo yun? And that is actually, the problem with the Kakampinks. They remind me of Robert. They remind me of Robert. And the brand is not branding. It is not the campaign politics that is the problem. The problem really is yung mga taong may campaign politics daw, pero they actually act like Bongbong Marcos. So, yeah. The brand is not branding. Okay. For yung, I don't know, I think I have the, complete picture of what you are saying. Kasi yung, noong 2022, when they started this Kakamping movement, alam mo, isa sa mga amazing na nila, yung how they, how they try to put together youngsters na mag-volunteer. They were able to capture the volunteerism spirit ng mga ng mga naniniwala sa Kakamping movement eh. And marami sila mga volunteers talaga. And I remember, di ba nga ang nila, ang comms ng mga pinks noon, panay volunteer. Which one of the reasons din kung bakit mukha silang tanga. Kasi iba-iba wala silang single messaging, ganyan. Pero sobrang dami talaga nag-volunteer ng mga creatives, ganyan. Mga tao na nag-iisip kung paano gumawa ng campaign material para kay Mama Lenny, ganyan. Hindi nga lang talaga siya hindi lang din talaga siya work ng maayos kasi nga parang siguro dahil libre. Hindi sila nagbayad ng PR, hindi sila ganyan. So, ang pangit naging ang pangit naging produkto kasi pinaghandukin nila si Mama Lenny, ganyan. However, marami talaga nag-volunteer, maraming gumawa ng jingle. 'Di ba? Ang dami ng songs ni Mama Lenny noong 2016, 2022. 'Di ba? Ang daming mga kanta na mga Pero the thing is, they were just used. They were just used. Okay? That is the problem. Na sinabi ko na nga, 'di ba? Parang ito karamihan ng mga politiko na nangangako na sila ang mag-aano sa kabataan, ganyan, ipaglalaban nila ang kabataan, ang kailangan ng kabataan. Bakla, you are already batch 18 ng kabataan pinangakuan niya. Sa tingin niyo ba, hindi kami naging kabataan? At ito mga Correct. Hindi ba? Ito kasi si Digong, hindi siya nangangako sa kabataan, nangangako siya sa mga taong nagtatrabaho. Para buhayin yung mga pamilya nila na papangako sa inyo na yung mga anak ninyo hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng drugs, hindi ma-hold up ng gabi, hindi magaganyan. That's it. Wala na siya ipapangako sa kabataan. Diba? Kasi, the goal is to actually to create a safe condition for them. It's not really to give you what you want. It's just gonna make you like, I'm not gonna give you what you want, but I'm gonna give you a safe environment for you to pursue what you want. That's it. That's a minimal condition. Okay. Now, ito kasi sila, itong mga the-campaign politics, they promise a lot to. Kaya nga sila, kaya nga multi-sectoral yung kanilang eksena eh. Alam yung kanilang eksena, multi-sectoral, ang dami nilang papangakuan, o ikaw mga bakla, ibibigay namin to, o kayo mga religious group, ibibigay namin to. Bakla, ang dami niyong gustong gawin sa buhay. Ang dami niyong gustong patunayan. Simple and you cannot deliver. And you cannot deliver. Simple lang, bakla. Lahat ng tao gustong maglakad sa daan nang hindi sila ma-hold up. Bakla ka man, pari ka man, anti-bakla ka man, kahit adik ka man. Gusto mo pag maglakad ka ng daan. Hindi ka ma-hold up. Gusto mo na pag kukuha ka ng business license, gusto mo mabilis. Wala na. That's it. Kaya nga sabi ko, you don't need to overpromise as a politician. Give the minimal condition for people to pursue what they want on their own terms. That's it. Kasi, bakit ang dami gusto yung the real problem of the Philippines is really slow service, slow this. Bakit naman diskarte mga Pilipino?
Diyos ko Lord, kung hindi madiskarte yung mga Pilipino, baka lahat tayo dito nagpatiwakal na, no? Dahil sa kondisyon ng ating bansa. Just give them the just give them the minimal conditions for them to pursue their own career. Eh kaso, ang dami gusto patunayan ng iba, kailangan baguhin ang moralidad, kailangan ng baguhin ng ganito. Baka wala kami pakialam dyan. Okay, we want a safe, the maximally safe environment for everyone to thrive according to their own terms. Wala na akong pakialam what your term is for thriving, basta it's safe, sane, di ba? It must be safe, sane, and consensual. Yan ang minimum condition, safe, sane, and consensual. Pero when we look at the campaigns, how many of their influencers nag-espouse ng campaign politics, how many of these influencers suddenly mababalitaan mo, ay bakla ng rape, bakla nagpapakbo ng lalaki. Darling, para kang gumawa ng endorser na hindi naman ginagamit yung produkto mo. Oo. And alam to lahat ng marketing. Pag nakita yung endorser mo hindi ginagamit yung produkto mo, bakla, that's your product will definitely, di ba? Yung sa advertising dito, di ba? Kaya parating may clause dyan na kailangan hindi ka makikita, pag nag-endorse ka, hindi ka dapat kailanman makikita gumagamit ng produkto ng iba. Kaya si Chris Aquino meron dati documentary, na pag binuksan mo yung kanyang pantry, makikita mo yung mga yung ini-endorse lang niya yung nandun, kasi hindi siya pwedeng makita gumagamit ng ibang produkto. Hindi ba? So ganun ang eksena ng buhay. So kita mo itong si Damnit Bagaan. Another kakamping who would like to represent being a kakamping. At look at how he is. Hindi ba? Parang, Bex, ano yan eh. It doesn't fit what is advertised. True. Ayan. Anyway, teka, ano tawag dito na, alam mo na ba yung nangyari today? Yesterday? Yesterday pala. Yesterday, yung nasuspend si Kiko Barsaga. Yeah. So, nakita mo na, di ba, yung mga anti-Marcos bumoto para suspendihin ang pinaka-vocal na anti-Marcos sa Kongreso. So, that's it. Alam mo, isang nakakaloka doon, grabe ka solid ang House of Representatives. As in, we really need to do something sa House of Representatives. The problem is there. Ang problema nasa House of Representatives. Grabe yung sobrang united nila. Na it's not supposed to be united. The House of Representatives is a house divided. Hindi yan dapat nagkakaisa. Hindi yan dapat nagkakaisa, sa totoo lang. Hindi yan dapat nagkakaisa. Pero nakakatakot, the trend in the House of Representatives is, to really, this behavior is something that should be, should be inquired upon. Bakit ganyan ang voting pattern dyan? Because lahat may insertions. Exactly. Lahat may insertions. Binusog ni Marcos. Ngayon, if you go against Marcos, kaya nga feeling ko, itong si Katunying, nung nilabas niya yung ni Risa, yung kanyang immaculate insertion, di ba, bakit out of the blue? Itong si Katunying, niya inatake si Risa Ontiveros. Hindi man inaatake ni Risa Ontiveros si BBM. Why out of the blue? Why out of the blue? Feeling ko, yun yung, magsisisigaw ka dyan ng wag kang di ba kasi si Lisa ang parang head ngayon ng kakamping eh. So parang inweldyuhan na ng BBM admin si Lisa na do not dare. Do not dare. Ano yun eh, parang warning shot, di ba? Parang warning shot. Di ba after nung ni Katunying, parang wala na. Wala so parang nagkaroon na ng hindi naman, okay na, hindi kami sisigaw ng Marcos resign. Bubunutin ko yung tinggil mo, ganyan. Di ba? Hindi. Kasi tinggil. Kasi bubunutin nung nilalabas yung kay Romualdez, yung ganyan, may nagpapadala sa akin na, ito yung mga naging insertion ni Lenny nung congresswoman siya. Ako naman parang point? So parang feeling ko, binibaitan. Kung ito kami natatanggap ng ganyan. Siguro binibaitan ka ng kabila. Binibaitan tayo nung LBM group na na maglabas against the campaign in order for them to be, na ganyan. Ako tawagin ko talaga nilabas ko, parang pakialam ko dyan. So that was a very, very long time ago. Yeah.
Pero the thing is, ang issue ngayon is kayo. So bakit ano? So feeling ko talaga itong si Ate Risa, kinwelyohan. Oo. Hindi ba kinatatawa biglang? Kasi ito nga 'tong si Ate Risa, 'di ba nga, ang dami-dami rin itong insertions. Yung insertions niya, 'di man lang niya binigyan si mama. So talagang obvious na para lang sa ano niya yun, para lang sa sariling plano lang niya yun. Immaculate lang yan. Immaculate lang yun, immaculate. So parang ang eksena niyan is, she is, ito lahat sa Kongreso, may insertions yan. Kaya hindi sila makapalag kay BBM. Kasi alam lahat ni BBM mga pinagagawa nila. Kasi nga, di ba, yan ang quid pro quo. O, papayagan ko ang inyong mga papayagan ko ang inyong orgy ng insertions. Basta, huwag kayong sisigaw. Huwag niyo kong pakikialaman sa aking sariling insertion. Di ba? Yan ang quid pro quo. Si Digong nakialam. True. Pinahapon sa dahig. Oh, hindi ba kayo nag-ano na? Bakit ha? Ano sino ninyo na? Or siguro ang quid pro quo, huwag kayong sisigaw ng Marcos lang. Kailangan parating yung idadawit ni Sara. Oo. Actually, gano'n na nga yung sigaw nila, Marcos Duterte resign. Pero, pagka ini-interview sila sa TV, ang sinasabi nila, well, agree kami na wala namang matibay na ebidensya laban kay Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos, hindi sila sure. Pero kay Inday Sara, sure na sila. Ganyan yung sinasabi nila ngayon sa interview. Ganyan yung interview na Akbayan eh. Na hindi, okay lang rin naman sa amin kung merong Marcos resign, ganyan-ganyan. Pero kasi wala pang ebidensyang matibay daw against Bongbong Marcos. Hindi ko alam what they call the the signing of the GAA with the billions of pesos in insertion, which accommodated the flood control projects, the substandard and the ghost project. Ay hindi proof ng facilitation ng corruption ng Marcos administration. Diyos ko, kung talagang ayaw ni Bongbong Marcos na magkaroon ng korupsyon, hindi siya dapat nagbigay ng space. And when we talk about committing a crime, ang pagkukumit po ng crime, lalo na pagdating sa gobyerno, ay hindi lamang yung positive act, hindi lang yung pagnanakaw. Pag ikaw ay nagbigay ng oportunidad para magkaroon ng nakawan, at ikaw ay nasa posisyon para pigilan iyon pero hindi mo pinigilan, that is also corruption. Ayan, ganun. Gagamitin ng admin yung allocable at non-allocable pork barrel sa impeachment ni VP Sara sa 2026. Ayan. Narinig mo naman na yung plano nila na pag-file ng impeachment sa 2026. Ano ang masasabi mo dyan? Ako masasabi ko dyan ay I think it's going to be an uphill battle. So magpa-file ka sa 2026, kailangan magpa-file ka na, ipa-file mo naman ng February. So ibig sabihin, kailangan mo na insertions, kailangan mong bigyan yung mga congressmen. Ulit, $500 billion uli yung insertions ngayon na 2026 na budget, ha? Nakapag-insert na sila. So there you have it. Ayun. So, hindi to titigil. Sa totoo lang, hindi to titigil. And, wala. Mukhang tayo, doomed to tayo. Hanggat hindi natin nararanasan ang gutom, siguro baka walang walang kikilos. All our economic numbers are not giving. Hindi, alam mo, for me, I really feel na, let BBM finish this term. I think the Filipino people needs to experience a rude awakening. A rude awakening, Wala pa eh. Hindi pa dun sa rude awakening eh. Kasi nga, iniisip pa nila na, may 2028 naman. Let him finish. Until 2028, tingnan natin kung what kind of country the Philippines will be in 2028. Baka you cannot, yung makikita mo nga eh, the entire trajectory is already going down. It's unsalvageable. Kailangan mo ng milagro. Kailangan mo ng milagro ng lahat ng uri ng Diyos. Mula kay Zeus hanggang kay Jesucristo.
in order to reverse everything, hindi ba binigay ko na sa inyo yung economic tourism data? Ewan ko nakita niyo yung bago kong pinroast, yung Cambodia versus Philippines ng October 2025. Oo. Baka we are now struggling in order to beat Cambodia. Grabe, no? Dati ang We ka-level are now natin. struggling. Look, before we are trying, before we sit comfortably above Vietnam in terms of economy. Yeah. And then nalagpasan tayo ng Vietnam. And then we are trying our best to beat Vietnam, to actually now try to catch up with Vietnam. Hindi na natin magawa because a lot of failed policies. So now we are depending on tourism. Okay na, di ba? Okay na. Maganda yung momentum. One of the brilliant outputs of the Pinoy administration was it's more fun in the Philippines. It invigorated the tourism industry. Mind you tsaka parang infrastructure nun. Pero the tourism was like going up. Yeah, was soaring. Now, all of a sudden, we found ourselves struggling to beat Cambodia in tourism. How did this happen? True. And tourism is the only industry that you are actually very competitive. Service. You don't have any industry anymore that you are that competitive. Kasi lahat ng competitive industries and exports, nalalagpasan na because of Bongbong Marcos. Look at your banana industry. Bakla wala nang gusto kumain ng banana mo. Oo, Cambodia na. Saging ng Cambodia mas maliit, ngunit mas hinahanap-hanap ng mga Chinese. Durian mo? Baka durian mo, Thailand and Indonesia. Cambodia. Cambodia. Bakla, yung dalawang industry na competitive ka dahil masarap naman talaga yung prutas mo. Baka nalagpasan ka na. May mga nagsasara ka ng mga farms. Di ba yung isa sa mga pinakamalaki exporter ng banana nagsara under BBM? Because 5,500 employees, 5,500 employees. 5,500. And then, your tourism industry is now struggling to beat Cambodia. So everything is going down. Okay, you might have fluctuations in the middle, but the trajectory of the Philippines is really going down. Pero the thing kasi, I think a lot of Filipinos ay may fatigue, no? Na parang, bakit tayo magre-revolusyon? Pwede naman natin hintayin ng 2028. So, hintayin nyo. Sige, parang, yeah, sure, go ahead. Wait until 2028. Actually, wala ka na naman magagawa ngayon. Kung pumalit ka kay Bongbong Marcos, you cannot reverse this trend. You need a massive shake-up. You need a massive, putang ina ninyong lahat, gumising kayo. And the only thing that could do that is for the entire thing to crash. Right before everyone's eyes. Right before everyone's eyes. Oo. Kasi maano mo na, kasi when you are rock bottom, that's the time that you realize na, we need to shape up. Aminin ninyo, kahit sa totoong buhay. It is only when you are on the rock bottom talagang nagkakaroon ka ng extreme motivation in order to improve your life. Yeah. Di ba? Kailangan mong magdusa. So, baka ito yung kailangan ng mga Pilipino. Kailangan nila muna magdusa. O, di ba? Ngayon, ang maganda kasi dito, matatandaan ng mga Pilipino kung sino yung mga taong nag-tolerate sa mga kaganapang ito. That's the political aspect. Correct. People will remember who. Kasi pag nag-collapse na, everything collapse. Hindi pa kasi masyado medyo ano pa tayo, medyo nakagano pa tayo, girl. Medyo nakagano pa tayo. Oo. Yung ano na yung parang, babagsak na pero ayaw pang magtalunan sa, meron pang bulating hindi bumoboto. Oo. Baka maano pa to, makapit. Baka meron pang anay ng bahay na hindi pa bumoboto. Kaya pwede pa to. Di ba? Pwede pa to. Nakatayo pa diba? Meron pang anay ng bahay ang hindi pa bumoboto. Kaya hindi pa bumabagsak ang bahay. So ikaw yun. Pero always remember, from the political standpoint, matatandaan ng mga Pilipino na, kasi
the Filipino people will look back. Why? The data will be out. You cannot lie against the data of the trend. How will you lie against the trend of the data? Paganda nung kay PRRD, the momentum was sustained, and then suddenly under you, everything crashed. And the people and the politicians were silent. A lot of politicians are silent about it. At yung mga nagsasalita about it are being punished in connivance with the people who are anti-Marcos supposedly. How will you explain that to the Filipino people? True. Ayun. Well, anyway. Hindi, kaya nakita mo yung rally nila ng November 30, girl. I really think that a lot of kakampings are already thinking na niloloko sila ng mga leaders nila. Di ba we were talking nung yes. Especially magkakaroon ng existential crisis yung lahat ng mga kakamping na nasa, yung mga followers lang. Mga followers. Girl, after, ano na tayo? Nasa post-Jaime Marcos BBM admin na tayo. Yung revelation ni Jaime Marcos. Girl, even the hardcore kakamping would. Do you really think yung mga kakamping followers nyo, yung ordinary lang, na botante ninyo, when they heard Jaime? What Jaime said, What Jaime said? Sa tingin ninyo, ang pag-iisip nila katulad ng pag-iisip ng mga leaders ninyo na, ay, desperate lang si Jaime. Bakla. True. That's not how a real human being. Siguro kayo mga influencers because that's your job in order to influence your nakakampings not to believe Jaime. But can you control how your followers will think about what Jaime said? And the mere fact that that your leaders don't join the calls for Jaime's for hair follicle test, baka everyone will be suspicious. Correct. So, di ba kaya nga, di ba yung mga, meron mga nagpo-post sa comment section ko, no? Sinasabi na kinakausap din nila yung mga kakamping nilang friends, ganyan, o bakit ayaw nyo magpatawag ng hair follicle test? Ang sagot ba, ang mga sagot daw, hindi yung sinabi na namin sa inyong addict, no? Bakit ngayon kayo hihingi ng tulong sa amin ngayon? So parang, Lex, if that is your answer, ibig sabihin, nasa dulo ka na ng PC. Nasa dulo ka na ng PC mo. Ibig sabihin, you are now hanging by a thread in your belief in your own politics. Sige nga. In real human relationships, pag ganyan ang sagot sa'yo. Pag passive-aggressive na yun, wala na to, di ba? Wala na to. Nasa dulo na yan ng PC. Kaya, tingnan mo yung turnout. Siyempre may pride. May pride ka eh. Na hindi nagsasalita yung mga leaders mo, hindi ka nagsasalita. Girl, siyempre may defense mechanism ka. Ang defense mechanism nyo, di ba sinabi ko na sa inyo noon, bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Yun ang point eh, bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Ng hair follicle test? So, ibig sabihin, meron ka ng may struggle ka na sa utak nyo, na, nga no, bakit hindi kami nagsasalita laban sa drug addiction ni BBM ngayon? Pwede mo bang balikan ang 2022 forever? Bakit hindi mo pwede? Bakla. Hindi ganyan ang totoong buhay. Sa totoong buhay, siguro mag-ano ka for pride purposes. Pero at the end of the day, you are just human being. Bago ka matulog, pag-iisipan mo, pagmumunihan mo ang mga bagay-bagay. Kaya, yung November 30, bakla, compare that to their previous rally. Compare that to their previous rally nung September. Mas marami sila ng September. September at January. Marami sila nun. Di ba ang dami nyo? Pero pagkatapos ng bombshell ni Jaime Marcos, wala na kayo? Something is boiling underneath your pink ocean. Alam mo, ang isa sa mga na-observe ko, isa sa mga reason kung bakit onti lang yung nandun, yung mga schools, hindi na sila pumayag. Wala na yung mga students eh. Diba? Ayan yung malakas magparami. Kasi no September 21, yung nakipagbardahan ako ng bonggang-bongga sa mga rallyista doon, mga estudyante yung mga yun eh. Mga students, madami yung mga estudyante, iba-ibang schools. From PUP to mas shala schools. Ito ang tanong, bakit hindi nag-commit ang mga schools? Siyempre, problema. Girl, may mga parents associations yan. Ikaw parent ka. Narinig mo yung sinabi ni Jaime.
what will be your reaction? Mm. Totohanan lang. Mm. Nagreklamo na siguro yung mga parents. Mm. May parent association sa mga school. Correct, correct. Bakla, kahit lalo na Pilipinas, hindi naman ikaw nagbabayad ng tuition fee mo dyan. Mga magulang mo, kaya mataas pa rin ang parent control sa even after colleges. Mm. True, ayun. So yun yung na-notice ko, no? So, mukhang wala na ang mga schools. Sumipak na ang mga schools. Ayan. Mga UP lang ang pumayag sa rally. And it's not even yung kumbaga hindi rin lahat ng mga estudyante, yung mga groups lang din na na mga militanteng grupo lang din na UP based. Kasi wala nang ordinary UP student. Oo, wala nang ordinary UP student, ganoon. Ayun. Exam week daw. Wala namang ganyan-ganyan nun. In fact, pagka mga ganyan nga exam week, dyan nga mas madaling magpa-attend ng mga estudyante. Dyan mas madaling magpa-attend ng mga estudyante. Paano exam week is Sunday? Paano may explain yung sa Iglesia ni Cristo, hindi ka ba magpe-prepare din ng exam ng araw ng 3? Correct. So ang na nito talaga, nakita na yung totoong numbers nyo. Okay. That is the dangerous thing. Nakita na kung gaano kayo kapayat. Kaya hindi nyo mabitawan si BBM. Dahil pag tinanggal ang sinasandalan ninyong pader, you are nothing. Aminin ninyo, bakit pasok si Bam? Hindi ba dahil sumandal sila kay BBM? True. Kaya sila back yun, di ba? Kaya sila nagmamasid. Kaya hindi sila ngayon. Kaya look out sila ngayon. Kaya pala masid na lang sila ngayon. Kaya si Kiko Pangilinan, na gustong hukayin ang tatay ni BBM sa libingan ng mga bayani at kunin ng mga buto, nagmamasid na lang muna siya ngayon. Diba? Palamasid. Ayan. Kapit sa adik para makakupit, sabi ni Jerp. True. Ayun. Anyway, so yun na nga. Bam Kiko na magic sarap ni Comelec. Partida may ACT party list under Tino, walang mga teachers plus student, ganyan. Grabe rin to si Tino, no? Sobrang tawag dito, nakakaloka na itong ACT teacher party list. To si Tino, mas marami pa siyang actions laban sa Davao City eh. Mas marami pa siyang actions kaysa sa mga Do you remember anything dito kay Tino na ginawa niya na hindi related kay Pulong Duterte at saka hindi related sa Davao? No? May naaalala ba kayo na may pinaglaban si Tino na hindi about Duterte at saka hindi about Davao? Parang lahat ng actions niya laging banat kay Pulong Duterte at saka laging banat kay Davao eh. Dapat ma-Joey Senator Amy na talaga kumalaban yung totoong mention sa mga kalaban. Just confirm things that we already know. The problem is that Filipinos are just complacent. Ewan ko, kung magpaparali si Senator Amy, pupuntahan ko. Sasamahan ko talaga. Ganon. Ayun. Kaso nga lang, yung mga nangaaway kay Senator Amy ngayon, yung sinasabi na magsalita na siya, diba? Ito yung reality. Wala siyang walang, yung mga nagde-demand noon, hanggang demand lang talaga. Kasi eventually, nung ginawa niya, ayan, ito sitwasyon natin. Ayun. Diba? Anyway, teka, meron akong nakikita niyo ba yung mga post ni political vlogger? Nakakaloka kasi yung pinag-uusapan nga natin kanina kung gaano ka-united ang ang House of Representatives. Si political vlogger, meron siyang pinublish today. Nangyari. Meron siyang pinublish. Tapos sa publication niya, kino-correlate niya yung pagbili ng property ni Ann Matibag at saka ni Melvin Matibag. Itong dalawang to, nagtrabaho to sa, si Melvin Matibag, dati yung nasa National Power Corporation. Na-appoint siya ni PRRD. Pagkatapos yung asawa niya, tumakbong congresswoman. Ayan, okay. Tumakbong congresswoman yung asawa niya. Ann Matibag, ayan, okay.
Tapos itong si Ann Matibag, nung syempre wala na si PRRD sa pwesto, ganyan-ganyan, naging ano na to, naging maasim na to sa mga Duterte. In fact, itong si Ann Matibag, naglabas pa to ng statement justifying yung pag-endorse niya ng impeachment ni Inday Sara. Ganon. Pagkatapos, these two, itong mag-asawa na to, parang known na sila na parang ang asim na, ba't biglang ano yung turncoat talaga, kilala ng turncoat tong si Ann Matibag at saka si Melvin Matibag. Ayan. So, ngayon, ito si Ann Matibag, bumili siya ng property. Yung property, binayaran niya ng 37 million. Nag-coincide daw yung time na pagbili niya ng property doon sa mga projects na meron doon sa kanilang distrito. Ayan. The manager's check with the face amount of 37 million coincided with the balance she and her husband had obligated themselves to pay the property owner in an offer to buy dates April 20, 2025. The manager's check was issued by Land Bank San Pablo, Laguna on June 4, 2025, which was just few weeks of dates set for the full payment of the property purchase in an offer to buy, which was May 27, 2025. Ayun. In a document, Matibag couple expressed their intention to buy a lot with an area of 547 square meters in the Peninsula de Punta Fuego for a total amount of 39,657,000. The couple paid earnest money in the amount of 1 million with the balance to be paid on May 27. We traced the manager's check as having been purchased by Ben Labian Builders, which is based in San Pablo, Laguna. This construction outfit was awarded with 2 flood control projects near Malarea Village in San Pedro with a total contract price of 188 million pesos. The Matibag couple disclosed in a Facebook post that they purchased a piece of land just outside La Marea for the use of Ben Labian Builders as staging area for its heavy equipment and construction materials. This administration drew criticism from San Pedro residents that this raised conflict of interest because it meant that the couple had a pecuniary interest in a government project. This also showed the Matibag had an inordinate interest in the flood control projects awarded to Ben Labian Builders. San Pedro City receives nearly 2 billion in appropriations for flood control during the last 3 years. There have been allegations of ghost projects for contracts awarded to Diskaya companies. The Matibag have blocked our Facebook page, thereby preventing us from communicating with them to get their side on this expose kickback issue. So anyway yun. Hindi ko na maintindihan yung part na we trace the manager's check as having been purchased by Ben Labian Builders. Having been purchased? So ang kumuha ng manager's check malamang ay yung Ben Labian Builders, ganon. Anyway, ayan. So it looks like it looks like a very, very strong case of kickbackan. Ayan. Palaging land bank. Nakakaloka kasi yung land bank, mga government lang naman yung nagtatransact dyan eh. At saka, hindi naman talaga, well anyway, government employees sila. So, bakit sila may 37 million na nakapangalan sa kanila? Ayun. Ay, hindi naman yata sa kanila nakapangalan. Wait, yun yata yung Ben Labian. Yes, binibili kasi yung manager's check. Parang Sodexo yan ng mga bangko. Okay. Thank you, Adrian. Ayun, binibili kasi yung manager's check. Parang Sodexo. So, ang bumili ng manager's check, yung Ben Labian. So parang sinasabi lang ni political vlogger, yung pagbili ni Ben Labian, which is connected, kasi bumili ng property itong mag-asawang Matibag to accommodate yung heavy equipment nung construction company na yon. So yun yung connection. Okay, gets na. In the past kasi, naging issue na to in the past. Yung mag-asawang Matibag, bumili ng property. Kung saan yung property na yon, doon itinatambak yung mga heavy equipment ng mga construction company. So yung construction company na gumagamit noong lupa na yon for the heavy equipment is Ben Labian. Si Ben Labian, bumili siya ng manager's check amounting to 37 million pesos. And this is masyadong malapit dun sa time and date na kung kailan bumili naman ng bagong property itong mag-asawang Matibag sa Punta Fuego. Ayun.
So, yun yung connection. Ayan. Very strong case nga of ano, no? Very strong case nga of kickback. A very, very strong case of kickback. Ayan. Yung congresswoman sa Zambales at Subic, hinahatidan ng basura ng Tingog Party List. Alam nyo ba yun? Hindi namin alam. Ayan. Sana meron ding ebidensya. Yung may ganyan din, yung check-check ba? At saka yung mga deed of sale, mga ganun. Legit po ba na previous counsel ni Attorney Kaufman si Imelda Marcos way back? Hindi daw counsel, pero na-meet daw ni Kaufman si Imelda long time ago. Parang magiging kliyente yata pero hindi naging kliyente. Pero na-meet niya talaga si Imelda dito sa Pilipinas. Ganon. Pero those information were disclosed naman during the interview of Kaufman by VP Inday. Yun yung sabi. Ayun. Anyway, anong tawag dito, Sas? Meron akong question sa'yo. Napanood mo ba yung speech ni Catriona Gray? What can you say? Parang naalala ko ang when I look at the faces of the poor, of the children, they're very poor in Tondo, and I see the silver lining. So, you know what? I think that Catriona Gray is trying to be socially relevant. Mm-hmm. But napaka tabang. Mm-hmm. Alam mo yung napakatabang? It feels so beauty pageant-like. Mm-hmm. Alam mo yun? It feels so beauty, her speech is so beauty pageant-like. Baka may balak tumakbo. Well, it's a free country. Anyone can run for politics. I don't care. Mm-hmm. It's just, yun ang eksena ng buhay. Actually, ako sa totoo lang, nag-visit ako sa kanya. Nag-visit ako sa kanya na parang, dapat di ka nagpapagamit sa mga ganito box. Maling-mali. Or even if magpapagamit ka sa mga ganito, mag-aral ka. Mag-aral ka. Ganun. Tabang na si Catriona, ano na ba advocate niya sa Miss You? Artistas should stay in their lane. What Catriona did was expose the difference between what is good to hear in view cons and what is real score sa totoong buhay. Ayun. Hindi talaga ako fan ng For me, well, it's entertaining. Beauty pageant is entertaining. It is like a sport. It's like a sporting event. Kasi talagang grabe yung preparation, grabe yung training, ganyan-ganyan. Pero talagang siya, it's a Barbie world in a plastic world. Ayun. Barbie girl in a plastic world. Ayun. Alam niya, she never grew up here, sabi ni Octavio. Pati pageant election dinadaya rin. Ayun, hindi na talaga, sobrang disappointing. Hello, Ma'am Joey, paano po natin depensahan si VP Sara sa impeachment next year?